Marami ang nagsasabi na talamak sa showbiz ang mga pang-aabuso at panghahalay sa mga artista. Sa nakaraang mga taon, may mga lalaking celebrities ang lumantad sa publiko at nagreklamo sa mga pang-aabuso na kanilang naranasan. The Philippine Showbiz List presents male celebrities na nagreklamo ng pang-aabuso. Hans Montenegro. Si Hans Montenegro ay tanyag noong dekada 90, hindi lamang dahil sa kanyang mga natamong tagumpay bilang modelo, kundi dahil sa isang masalimuot na iskandalong gumimbal sa industriya ng showbiz. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangarap ng isang batang puno ng ambisyon at pag-asa na sumikat. Sa murang edad na 13, tulad ng karamihan sa mga kabataang puno ng pangarap, si Hans ay nagpasya na subukan ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagpunta sa isang audition para sa isang posibleng role sa isang TV commercial. Isang paanyaya mula sa kanyang talent manager ang nagdala sa kanya sa nasabing audition. Ngunit ang pangarap ay mabilis na nauwi sa isang bangungot. Sa ilalim ng alibay na isa itong screen test, si Hans at iba pang mga batang lalaki sa kanyang agency ay pinagmalupitan ng kanilang talent manager. Hindi nila alam na ang camera na sinabing naka-off ay talagang nakabukas at kinukunan ang lahat ng kanilang ginagawa. Ang mga malaswang video na ito ay nagsimulang kumalat at umabot sa iba't ibang talk shows at news program noong 1996. Isang panahon kung kailan ang kamalayan at proteksyon sa mga biktima ng sexual na pang-aabuso ay hindi pa gaanong malawak. Para kay Hans, ang iskandalo ay isang malalim na sugat na iniwan sa kanyang buhay. Naalala niya na siya isa ng college graduate ng sumiklab ang kontrobersya. Ang kanyang inang puno ng malasakit at proteksyon ang naging sandigan niya sa mga panahong yon. Sa Australia, nagplanong kumuha si Hans ng postgraduate degree sa psychology. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi natapos doon. Kalaunan lumipat siya sa San Francisco kung saan niya tinapos ang kanyang pag-aaral sa Santa Clara University. Ang mga karanasang ito ang naghubog sa kanya upang maging matatag at gamitin ang kanyang pinagdaanan bilang aral at inspirasyon sa iba. Enchong D. Noong 2007, isang kontrobersyal na kaso ang isinampa ni Enchong D laban sa kanyang dating swimming coach. Sa edad na 18, nagpa siya si Enchong na lumaban at maghain ng kasong sexual harassment laban sa coach na di umano'y nanamantala sa kanya noong siya ay nasa Naga pa. Ayon kay Enchong, nagsimula ang insidente noong siya na sa grade school pa lamang. Ang kanyang swimming coach na ayon sa kanya ay isang gay ay nagpakita ng hindi tamang pag-uugali sa kanya. Bagamat hindi na nagbigay pa ng mas detalyadong kwento si Enchong tungkol sa mga pangyayari, nabanggit niya na hanggang sa mga halik lamang ang kanyang naranasan mula sa coach. Anya, wala namang nagawang mas higit pa sa halik ang nasabing coach sa kanya. Dahil sa kanyang karanasan, nagdesisyon si Enchong na magsampa ng kaso upang ipaglaban ang kanyang karapatan at maiwasang maranasan ng iba pang mga kabataan ang parehong insidente. Gayunpaman naging mahirap ang proseso ng paglilitis dahil madalas mapuspone ang hearing sanhi ng hindi pagsipot ng akusado. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, nanatiling matatag si Enchong at hindi nawala ng pag-asa na makakamit ang hustisya. Ayon sa kanya, mahalaga na mabigyan ng leksyon ang mga taong nananamantala ng kanilang kapwa, lalo na sa mga bata na walang kalaban-laban. Naniniwala siyang ang kanyang paglaban ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa iba pang mga kabataang maaaring maging biktima ng parehong uri ng pang-aabuso. Ang kwentong ito ni Enchong ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga kabataan na naging matapang sa pagharap sa mga pagsubok at ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa kabila ng pagiging isang public figure, ipinakita ni Enchong na siya rin ay isang ordinaryong tao na maaaring makaranas ng mga hindi kanais-nais na pangyayari sa buhay. Ngunit sa halip na magpatalo, pinili niyang lumaban at gamitin ang kanyang plataporma upang magbigay ng kamalayan tungkol sa mga isyong ito. AJD. Isang mabigat na pagsubok din ang hinarap ng kapatid ni Enchong na si AJD noong 2006. Nagsampa siya ng kaso ng sexual harassment laban sa kanyang dating swimming coach noong siya nag-aaral pa ng kolehiyo sa Ateneo de Naga University. Ayon kay AJ, nais siyang maturuan ng leksyon ang coach na ito na ilang beses siyang hinipuan at hindi ginagalang ang kanyang pagkatao. Isinampa ni AJ ang kaso upang makamit ang hustisya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang nakababatang kapatid na si Enchong na miyembro ng Philippine swimming team.
Ayon sa aktor, pareho silang naging biktima ng kanilang dating coach. Detalyadong inilahad ni AJ ang mga hindi kanais-nais na karanasan nila sa kamay ng coach. Kabilang dito ang pagmamasahe na umaabot hanggang sa singit, isang malinaw na pang-aabuso at paglabag sa kanilang mga karapatan bilang mga atleta at tao. Bago sumabak sa showbiz, si AJ ay aktibo sa pagsali sa iba't ibang paligsahan. Kadalasan siya nagiging runner-up sa mga prestihiyosong kompetisyon. Ang insidente ng harassment ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang personal na buhay at sa kanyang pananaw sa sport na dati niyang minahal. Sa kabila ng bigat ng kanyang dinanas, ipinasa Diyos na lang daw ni AJ kung ano ang magiging hatol sa kanilang swimming coach na di umano'y nanamantala sa kanilang pagkalalaki. Nanatiling matatag si AJ sa kanyang paniniwala na darating ang hustisya sa tamang panahon. Sa huli, ang laban ni AJ para sa hustisya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng biktima ng pang-aabuso. Sandro Mulak. Noong July 30, 2024, isa nakakagulat na balita ang nagdulot ng matinding usap-usapan sa social media. Si Sandro Mulak, anak ng sikat na child star noon na si Nino Mulak, ay nagpost ng mga cryptic messages sa kanyang Instagram stories na nagbigay daan sa iba't ibang espekulasyon mula sa mga netizens. Ang mga post na ito ay naglalaman ng weary face emoji na karaniwan nagpapahiwatig ng pagod at isang quote card na nagsasaad ng pananampalataya at tiwala sa Diyos para sa mga taong helpless. Ang mga mensahe ay nagdulot ng tanong kung ano ang ibig parating ni Sandro at ano ang tunay na nangyayari sa kanyang buhay. Sumunod na araw, naglabas ng post si OG Diaz na nagbigay diin sa isang blind item tungkol sa isang baguhang aktor na umano'y inabuso ng dalawang powerful gay executives na konektado sa isang TV network. Agad na inugnay ng mga netizens ang blind item na ito kay Sandro, lalo na't kasabay ito ng kanyang mga cryptic posts. Ayon pa kay OG, ang ama ng nasabing aktor ay kumuha na ng abogado upang maghain ng reklamo laban sa mga nasabing executives. Ang isang cryptic na komento ni OG ay nagmumungkahi na ang sitwasyon ay tila isang senaryo sa Serex sa Abante, isang kilalang adult column sa tabloid. Ang biktima ay nagmamakaawa na itigil ang pang-aabuso na nagdulot ng seryosong epekto sa kanyang mental state. Mabilis na kumalat ang pangalan ni Sandro sa social media kung saan maraming tao ang nagsimulang mag-follow sa kanya. Ang pangalan ng kanyang amang si Nino ay kasamang nag-trending. Ayon sa mga ulat, si Sandro ang tinutukoy na artist na biktima umano ng pang-aabuso ng dalawang independent contractors ng GMA Network. Ang mga ito ay parehong program executives at ang pang-aabuso umano ay naganap sa Marriott Hotel sa Pasay City kung saan ginanap ang GMA Gala 2024. Noong August 1, 2024, inilabas ng GMA Network ang opisyal na pahayag na tumutukoy sa isyong kinasasangkutan ni Sandro. Tinukoy nila ang dalawang independent contractors, sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa pahayag, tinanggap nila ang formal na reklamo ni Sandro laban kina Jojo at Richard at agad nilang isinagawa ang investigasyon. Dahil sa pagiging confidential ng reklamo, hindi isisiwalat ng GMA Network ang anumang detalye ng investigasyon hanggang sa ito ay matapos. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng liwanag sa mga malalalim na problema sa loob ng showbiz at nagbukas ng diskusyon tungkol sa kaligtasan at kapakanan ng mga artista, lalo na ng mga kabataan sa mundo ng showbiz. Gerald Santos. Hindi napigilan ang kapuso singer-actor na si Gerald Santos na maglabas ng saloobin patungkol sa naranasan niyang pang-aabuso sa mundo ng showbiz. Kasunod ng paglabas ng balitang nakaranas ang pananamantala ang baguhang aktor na si Sandro Mulak mula sa dalawang independent contractors ng GMA. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ni Gerald ang kanyang simpatya habang ini-imagine ang pinagdaraanan ni Sandro. Nagpahayag siya ng suporta sa binata at sa pamilya nito dahil minsan ding naranasan ni Gerald ang ganoong sitwasyon. Nais niyang makamit ni Sandro ang hustisya na ipinagkait sa kanya nung ipinaglaban niya ang pang-aabusong natamo. Sa isang ulat noong 2012, ibinunyag ni Gerald ang kasong sexual harassment na isinampa niya laban sa isang musical director noong 2010. Ang kaso ay hindi na umabot sa korte at ang musical director ay umalis sa GMA7. Sa Facebook, nag-reply sa comment section ang manager ngayon ni Gerald na si Romel Ramilo. Ayon dito, matapos magreklamo si Gerald sa GMA noon, ay tinuring siyang outcast dahil sa pagdala nito sa kanyang reklamo sa top-level management. Kaunting trabaho lang din daw ang ibinibigay kay Gerald hanggang sa wala nang binigay. Sinubukan daw nilang mag-compromise pero nirelease din daw si Gerald mula sa network. Hanggang ngayon daw, virtually banned pa din si Gerald sa paglabas sa mga shows ng network. At dagdag pa ni Romel, 15 years old pa lang noon si Gerald.
isang minor. Riz Miguel. Inakusahan noong October 2022 ni Riz Miguel Eugenio ang kanyang co-star noon na si Patrick Quiroz. Naganap daw ang panghahalay sa kanya sa lock-in taping ng series nilang He's Into Her. Ginawa ni Riz ang kanyang mga akusasyon sa Instagram live video niya at nirepost ito ng mga netizens. Ayon kay Riz, minolest siya daw di umano siya ni Patrick nang mag-share sila ng kwarto sa lock-in taping. Nagising daw siya isang umaga na hinahalikan siya ni Patrick. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!